Nandito kami ni Mrs. sa isang stopover ng bus sa bundok, sa isang kainan para kumain ang mga pasahero dahil sa layo ng biyahe. Pagkatapos namin kumain, bumili lang kami ng dalanghita. Napili lang kami ng magaganda at malaking dalanghita. Paglingon namin, wala na ang bus na aming sinakyan. Iniwan na kami ng aking asawa. Aming magagawa kundi sumakay sa isang jeep at sundan ang bus sa kanilang terminal dahil na doon ang aming bagahe sa bus para makuha. Napalayo tuloy kami at naabala. Dapat sinicheck nila pasahero nila. Nakasakay tuloy ako dito sa jeep. Naiwan kami ng limon eh. Ay, may dala po kayo. Oo, may bagahe kami. Nandun nga sa Raymond Transport. Ang problema nito, hindi man lang kasi nag-inspeksyon tong konduktor. Dapat, inaalam niya kung lahat ng mga pasahero ay nandun na sa loob ng bus bago umalis. 270, kinuha na yan, nagro na sa Pasay. 270 pumunta siya eh. Ito, pinunta namin. Itong kadadating lang ito. ito, pagdating nito, bababa lang namin. Mga alas 5 umalis yan sa Maynila eh. Dapat nasa ano na kami, nasa Real na eh. Real lang kami, nakarating kami rito. Para kunin lang itong bagahe namin sa Raymond. Ay, nala po nga rito. Hindi naman kasalanan ng konduktor, nalimutan lang na napag-inspeksyon. Talagang ang tao naman kasi nakakalimot. Okay, ayan ang conductor. Dito na kami pinasasakay para hindi na daw kami magbayad ng pamasahe. Kasi malaki din naman ang pasahe sa pinag-iwanan sa amin. Papunta na ang bus sa Maynila. Bababa na lang kami sa Real Quezon. Doon ako nakatira. Hindi ito ang bus na sinakyan namin. Nasa motor pool na daw at nakagrahe na. Mundo. Ay, nakasahay kami, pero binayaran kami ng conductor ng 120 ulit. Nakasahay kami babalik. Pero kasakay na kami sa Rimo pa. Sumakay kami ng G. Sumakay kami ng Mani, singaling 20, singaling. Mani. Ayan, nagmamadali na si Wonder Lula na makauwi sa bahay.